Alright guys, welcome back to my channel. And again, this is Francis Lentili. And this is Sisi, my cat. So, for today guys, bibigyan ko po kayo ng aking update dun sa ginawa kong transformation sa aming garden para sa aking preparation for next month. As we all know, next month is Valentine's. Itong buwan ng mga puso. So, as I mentioned last time, gusto kong gawing medyo red ang color ng aming garden. And at the same time, I also feel na it's like hitting two birds with one stone dahil after Valentine's, malapit na rin mag-start ang autumn. So, yung color din ng red tsaka nung yellow combination na ginawa ko sa aming mga urns is parang naaakma rin sa theme ng autumn. So, I'd like to show you guys some update on what's happening now here in our garden. So, let's get started! Alright guys, so ito pa lang. Kulay autumn na. Ayan ang kulay autumn. Kulay ng mga nalalantang halaman. Ayan ang kulay ni Sisi. So anyway guys, back to my petunias and my other plants. So ito na yung ginupit kong isa naming halaman. So ayan guys. So as I mentioned last time nga, ito nagiging leggy na kasi siya and gusto kong mag-bloom siya ulit ng maraming bulaklak. And for those of you na hindi nakita ko anong itsura nito before, so I will show you the video now. So yan guys, yan ang itsura nung halaman na to before, ng mga petunia na to before. So, tatlong klase itong mga petunia na nandito. So, isang Super Tunia Lovey-Dovey, Super Tunia Silverberry, and Super Tunia Bubblegum. And napansin ko guys, I was reading this petunia group sa Facebook and maraming tao yung parang nako-curious kung anong difference ng super tunia sa ordinaryong petunia. So maybe next time I'm going to make a video about it. So stay tuned for that. Pakita ko na lang din yung update muna nung aking mga impatiens. So ayan guys. Etong impatiens ko is talagang pulang-pula pa rin. So since red na sila, ayan ang i-keep ko until Valentine's Day. And siguro ititrim ko rin sila ng konti para ma-maintain lang yung shape na ganyan dahil medyo lumalaki na rin sila at humahaba na rin yung mga sanga-sanga. So gusto ko in shape pa rin sila, ganyan pa rin shape nila kapag nag-Valentine na. So ito pa yung isa kong impatiens din, as you can see. Yan. Tapos ito yung regalo sa akin na planter, and ito yung mga halaman na tinanim ko. And as you can see, meron akong petunia dyan na double yung petals na parang rose na nga. So yan siya. And eto guys yung ginawa ko last time. And for those of you again na nanonood ng aking vlog recently, alam niyo naman na meron akong malaking bola ng petunia na nandito before. So pakita ko ulit sa video. So, ito yung itsura nung urn pot na ito dati. So, yan. Marami talaga silang bulaklak. Yan ang mga super tunia. At ito yung isa. Alright, so yun guys. Yun yung dating itsura nitong pot na to. So ngayon pinalitan ko nga siya ng yellow tsaka ng red na mga super tunias dahil gusto kong i-prepare nga sila sa Valentine's Day na magmukhang red, and at the same time preparation na rin sa autumn yung parang medyo yellow brownish and yun na, may little bit of red dahil here in New Zealand kapag autumn yung mga puno nagiging red yung kulay ng dahon, tapos yung ibang puno nagiging brown, yung iba nagiging yellow. So parang gusto ko na ring i-match sa theme ng autumn. So ang autumn dito sa New Zealand is going to be around
I think start nun is April if I'm not mistaken. So by that time, talagang bonggang-bongga na rin tong mga petunia na to. So as you can see guys, as I mentioned, talagang puro super tunias ang ginagamit ko. So this time, I have super tunia honey. So ayan ang itsura ng super tunia honey. Mukhang talagang autumn na autumn ang itsura niya. As you can see, yellow siya. Dilaw na dilaw siya kapag bagong bulaklak. Ayan, katulad nito, ayan, bagong buka yung bulaklak nito. So talagang madilaw siya. Tapos kapag malapit na siyang malanta, nagiging parang orange siya. Tapos may pagka red pa yung itsura ng ibang part ng petals niya. So ganyan ang itsura niyan. Ito rin oh, ayan oh, nagiging red. So ito pa yung tinanim kong isa, yung Super Tunya Black Cherry. So as you can see, talagang red na red din ng Super Tunya Black Cherry. So yung mga black cherry ko na yan is ayun din yung mga cuttings ko from last time, and gumawa din ako ng vlog. And for those of you na ayun nga sumusubaybay sa aking channel in the past months, so maaalala nyo na gumawa din ako ng cuttings about this sa Super Tunya Black Cherry and sa Super Tunya Bordeaux ko, which I'm going to show you also later on. So ayan, ayan ang update sa pots na yan. And eto pa yung iba kong mga cuttings, pero may mga parang hindi yata nagsusurvive na dito na nakikita ko na. So ayan sila. And eto yung isang pot. So as you can see guys, ayan. By the way guys, hinaluan ko rin pala yung mga pot ng Super Tunya Fuchsia. So, ayan siya. So, ayan, cuttings din yan guys. And eto guys, as you can see, ayan, ito yung sinasabi ko, talagang halos namumula din talaga sila ng Super Tunya Honey kapag malapit ng malanta yung bulaklak. So, yan. So, luckily, mukhang stable na sila. Yun ding isa na yon, and eto. So, I'll give it a month. So, hopefully by Valentine's Day, talagang bubongga na rin yung mga Super Tunya Black Cherry. So, tatlo yung tinanim kong Super Tunya Black Cherry there. So, isang eto, tsaka yan. So, tatlo sila. Tapos, meron akong Super Tunya Fuchsia sa gitna. So, sana maging maganda yung resulta niyan sa next month. So, ito yung isa kong petunia dito, yung Super Tunya Fuchsia nga. So, ayan ang itsura niya ngayon. And etong purple, bumabalik na ulit yung mga bulaklak niya. Pero napansin ko, marami siyang buto. So, ayan guys, bumabawi sa buto itong aking purple na petunia. Nakalimutan ko yung pangalan nito, pero hindi siya Super Tunya. Pero as you can see guys, ayun na nga, makikita ninyo yung diferensya ng Super Tunya sa hindi Super Tunya. Karamihan ng mga Super Tunya talaga is hindi nagpo-produce ng seeds at marami silang mamulaklak. Tulad niya, nakikita niyo naman ang daming bulaklak nitong Super Tunya Fuchsia ko. However, etong mga ordinaryong petunia, katulad nga nitong purple na to, hindi ko lang alam yung, nakalimutan ko yung pangalan nito. Nung una marami din siyang bulaklak, pero nung nag-umpisa na siyang produce ng seeds, ayan, ang dami niyang seeds. So medyo nabawasan yung pagbo-bloom niya. So ayan, ito yung binili namin ng jowa ko recently. So okay naman sila. Tapos ito guys, ito pala yung Super Tunya Bordeaux ko, yung cuttings from last time. So as you can see, yung flowers, binasyon ko siya, kinumbine ko yung purple na yon. Ito rin yung cuttings ng purple na yon, at saka yung cuttings ng Super Tunya Bordeaux ko. So they are together in one pot. So sana maganda yung magiging resulta nila. Tapos, tinanggal ko na rin yung mga inilipat ko dito na Super Tunya Black Cherry sa white pot namin dahil, yun nga, sabi ko nga, gusto kong palitan ng mga red flowers for Valentine's itong aming mga pots sa aming garden. So, pinalitan ko ng mga Super Bina na red at saka Super Bina na beige. Beige, pero para siyang parang orange ang kulay niya in person.
And pakita ko na rin yung iba kong mga bulaklak dito guys. So ito yung mga gladiolas ko. So ayan, ganda rin yung bulaklak ng mga gladiolis. Talagang hitik din itong mamulaklak ngayon. So ayan yung ipinalit ko sa aming mga tulips before. And by the way guys, ayan nakita nyo sa ilalim, ayan ang aking Super Tunya bubble gum na talagang napakasipag din mamulaklak. And ito yung aking Super Tunya White Charm. So ito namang Super Tunya mini siya dahil mas maliit yung bulaklak niya compared sa ordinaryong Super Tunya bubble gum. So ayan, masipag din silang mamulaklak. Basta talaga Super Tunya, napakasipag mamulaklak. But yun nga, wala lang talaga silang boto. Pero on my next vlog, guys, we will talk about more about the difference of Super Tunya and the ordinary petunias para maintindihan ninyo kung bakit mas gusto kong alagaan ng mga Super Tunya. And ayan pa, guys. Ayan ang aking Super Tunya bubblegum. And ito yung aking Super Tunya mini pink charm, pink star charm. Ay, nakalimutan ko, but anyway, yan yun. So ito, plano ko sana itong gupitin, kaso lang nangihinayang ko dahil ang dami na talaga niyang bulaklak. Pero siguro one of these days. And ito yung aking night sky. Itong night sky hindi siya Super Tunya, pero parang halos ang performance niya parang Super Tunya rin dahil talagang super sipag niya rin mamulaklak. Pero 4 days ago na yata nung itinirim ko siya dahil medyo nagiging leggy na rin siya. So yan guys, konti lang ang bulaklak niya ngayon dahil nga ayun, kakatrim ko lang sa kanya. Tapos ito yung iba kong mga gladiolis. Ito yung red na gladioli ko dito. And ito yung iba kong petunia dito na ito rin, ang dami rin bulaklak ngayon. Tapos ito yung recent arrangement na ginawa ko. So yan guys. Tapos meron ako mga African daisy rin dito. So yun ang mga African daisies ko. And of course ang aking Super Tunya bubblegum. Tapos meron akong mga white na impatiens doon. Tapos meron akong New Guinea impatiens dyan. Tapos yan. Tapos ito pa pala, ito lumalago na rin yung aking parang Super Tunya Picasso ang itsura niya. Pero nakalimutan ko yung pangalan nito. Pero ayan, maganda rin yung kulay niya, in fairness. So bala ko rin i-rearrange tong pot na to guys dahil nagmumukha na silang siksikan dyan. So yan ang update sa aking mga halaman. And about my cuttings, ayan yung iba kong cuttings namumulaklak na rin, in fairness. Ayan yung mga Super Tunya bubblegum ko na mga cuttings din na namumulaklak na rin sila. So yan guys, so thank you for watching again my videos about my plants and especially about my petunias. And if you guys have any questions, please feel free to comment on the comment section below. And I'm very much happy to answer your questions if you have any questions. As long as alam ko kung anong sagot, sasagutin ko naman po ang inyong mga katanungan. And guys, as I mentioned, kung natuwa naman po kayo sa aking mga halaman and sa vlog na ito, please don't forget to subscribe, share, and please hit the notification bell na rin para kung meron akong mga bagong videos is lagi kayong updated. Alright guys, so thank you very much and see you again on my next one. Bye!